Hello mga mikumika. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Babasahin ko lang tong nandito sa ha. Ang binigay sa akin dito, ito sa 16 lang ng 44:16. Ang pamagat nito, walang kabuluhang pagtitiwala. Nasa Isaiah pa rin ako 44. Pakinggan nyo to, tingnan nyo. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Mga gumagawa ng rebulto. At walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusang kanilang pinahalagahan, mga bulag at hangal. Ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto. Sumasamba sa mga ito ay napapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang, kaya magsama-sama man sila ay ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis sa paggawa nito. Siya ay nauhaw, nagugutom at napapagod. Di ba? Yung panday nauhaw, napapagod, siyempre inom. Ang nag-react yung Holy Spirit ko dyan. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Diba? Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Maaring mamili at pumutol ng titigas na kahoy o gubat tulad ng sedro, ensena at cypress, o maaring siya ay magtanim ng laurel at ito ang hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan. Pwede pala yung puno ng laurel. Ang kaputol ng kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol ay Diyos-Diyusan. Totoo yan. Ang isang peraso ay ginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang perasong ito ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang peraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumakain nito. Kung nagdaraman niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang matirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga tanong, iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawang tinakpan nila ang kanilang mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila iniisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginagamit na pangluto sa tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinatanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumasamba sa isang pirasong kahoy. Ano ang gumagawa nito parang ang mga gumagawa nito parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Malinaw ba yun? Ang linaw-linaw ng pagkasulat ko. Kasi nga, alam niyo, may magaganda ang kahulugan, di ba? Yung panday, tingnan mo, tinulusaw yung kanyang bakal. Tapos hinulma niya bilang di ba? Ang dami ngayong mga rebulto. Ang Panginoon natin, hindi rebulto, hindi kahoy, hindi siya gawa sa kahoy, hindi siya espiritu. Ang ating Panginoon at hindi natin nakikita. Tandaan natin yan, hindi siya ginawa para hindi siya ginawa sa bakal. Walang gumawa sa kanya.
siya na at siya na noon pa man. Tingnan mo to dito. Ang gumawa ng rebulto, nagpitpit ng halimbawa, yung gumagawa ng mga imahe. Maraming imahe ng santo ngayon nagawa sa bakal, sa ginto. Yung katulad doon kay Daniel na nakasalaysay doon kay Daniel na isang rebultong malaki, tapos isang rebulto ang uluhan ay ginto. 'Di ba dati ang mga ginagawa nila mga ginto. Mga angel gawa sa ginto, 'di ba? Inaano nila 'yun, niluluto sa apoy, ginagawa sa nagawang rebulto ng Panginoon, mga imahe ng hayop, mga anghel, mga kaban, 'di ba? Nakikita natin 'yan mga ginto, dinidikit doon sa ano. Yun ang inutos ng Panginoon dati, pero hindi niya inuutos na gumawa ng kaanyo niya. Wala siyang ginawang gawing kaanyo niya wala siyang inutos na ganong kaanyo niya. Hindi siya nag-uutos ng ganon. Pero ang mga taong itong naglulusaw ng mga bakal, pinipipit, mga pilak, mga ginto, at kung ano-ano pa, gumagawa sila ng ganon, mga imahe, kung ano-ano, di ba? Minsan nga mukha mo, mukha ng tao, 'di ba? Noon, 'di ba, magagaling ang mga ginagawang yung mga imahe ng ang gaganda, mga ipon, mga bulaklak, yung klaseng mga imahe sa gawa sa ginto. Pwede rin silang gumawa ng gintong imahe ng Panginoon. Hindi naman inuutos sa kanila 'yon. 'Di ba? Tapos nagutom yung panday, nagutom yung naglulusaw ng bakal, uminom. Marunong siya uminom kasi tao siya, di ba? Pero yung ginawa ng mga kamay, mga bakal, mga ginto at mga hindi siya marunong uminom, hindi siya marunong, alam niyo na yon, yung mga gawain ng normal na tao. Ganon, di ba? Hindi sila ganon. Yung mga imaheng nakadikit sa ating mga cross, yung mga ginagawa, hindi naman yan sila gumagalaw, hindi siya umiinom ng imahe lang talaga sila, pero hindi yan dapat ginagawa natin dahil hindi yan inuutos ng Panginoon. Ayan sinasalaysay nga dito. Ang panday ay kumukuha ng isang perasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa makahugis sa paggawa nito. Di ba? Makagawa talaga sila ng hugis. Yung mga nagagawa ng mga alahas, iba-iba, di ba? Yung iba nga mga gift, yung iba nga mga silya, yung iba nga mga mukha ng tao. Di ba? Yung si Jesus ginawa nilang, pero hindi naman inuutos siya ng Panginoon dahil yan ay mga gawa ng tao, dahil ang ating Panginoon ay hindi gawa sa bakal, hindi gawa sa at kung ano-ano pa. Dito naman, ang karpentero naman ay kumuha ng isang pirasong kahoy, di ba? Kahoy. Tapos, inorma niyang bilang tao. Inorma niyang katulad ni Jesus. Yan ay hindi inutos ng Panginoon. Nakasulat naman dito, ang gumagawa ng mga ganong imahe ay mga tao, gawa ng kamay ng tao. At hindi yan inuutos ng Panginoon. Wala naman nakasulat dito. Sinalaysay dito ang mga gawa ng tao. Dahil ang ating Panginoon hindi gawa sa bakal, hindi siya bakal, hindi siya ngayon nag-evolve. Tingnan mo yung ni Daniel, na yung ginawa ni Daniel sa rebulto. Merong mag-asawang luwad at bakal. Yun ang uso ngayon. At saka mag-asawang putik at bakal, di ba? Yun ang uso ngayon yan. Nakatayo yan, kamukha ni Jesus. Yan ang uso ngayon, yung mga nahulaan ni Daniel. At lumilitaw ngayong panahon natin ngayon, yung mga bakal na yon, yung bakal at saka gawa sa putik, pinaghalo, semento, nilagyan ng semento, putik, tapos nabuo, naging rebulto, naging kung ano-anong pwedeng gawin, gawa ng kamay ng tao, di ba? Nangyayari yan ngayon at nag-i-evolve na nga. Tingnan mo, nakatayo doon sa mga ibabaw ng bundok, sa ibabaw ng mga plaza. At totoong nangyayari yan ngayon. Yung mga hula ni Daniel, lumilitaw talaga na noon at ngayon. Diba? Nag-react yung Holy Spirit ko. Lumilitaw nga talaga noon pa. Diba? Dati mga ginto.
hugis ginto, yung dating ginagawa nila, ginto, pilak, mga, ano ba yung silver, gawa ganun, mga tanso, nagagawa nila yun lahat. Yan ay gawa ng tao. Tandaan natin, ang Panginoon natin ay hindi gawa sa bakal, hindi gawa sa ginto, hindi sa gawa, hindi. Makapangyarihan ang ating Panginoon dahil, at hindi talaga hindi siya pwedeng gawing ganun. Dahil tayong mga imahe ng mga tao, imahe ng Panginoon natin, hindi yan dapat natin dinadasalan. At nakasulat pa dito, hangal, mga karumal-dumal na gawain ng tao. Yan ay mga bulag, mga ano. Nakasulat dito. Tingnan mo sa hula ni Daniel, lumitaw na lahat. Lumitaw na hanggang ngayong kasalukuyan, di ba? Ang putik at ang bakal. Di ba? Dati panggawa lang ng bahay, ngayon ginawa ng rebulto. Di ba? Ngayon pinagsama-sama na lahat. Ginto, pilak, tanso, tapos yung dalawang kamay, luwad at kaya dalawang mag-asawa nga di ba? Mag-asawa. Pinagdikit yung putik at putik at bakal, nabuo sila, nilagyan ng chemical, nilagyan ng nabuo, naging rebulto. O, di ba? Yun. Ang sabi pa naman ng Pino, nakikita mo yung mga matataas na na yan. Paliliparan lang na yan, katulad ng mga ipa, matutulad sila ng ipa at dahon, nag-react yung Holy Spirit ko. Totoo yun, lumitaw na ngayon ang mga nahulaan ni Daniel noon, mga nakasulat, mga rebultong gawa. Ngayon, nagbago na naman, di ba? Bago na naman, pwede na rin gawin nating goma, silicone, o ano man yun, di ba? Pwede na rin. Tapos, lagyan mo ng gulungang pa, di ba? Pwede na, gagawa ka rin ng imahe, pero dapat hindi tayo gumawa ng mga imahe ng Panginoon dahil ang ating Panginoon ay sagrado. Hindi tayo dumagawa ng ganon dahil mga gawa yan ng mga kamay ng tao. Ang Panginoon ay hindi hindi goma, hindi rebulto, hindi bakal, hindi siya gawa sa putik, hindi siya gawa sa ginto. Siya ay Panginoon natin at siya ay sagrado. At lumilitaw na ngayon ang mga hula ni Daniel simula. Ang laking rebulto, di ba? Kitang-kita niya yung mga rebulto ngayon, kung saan-saan dako sa mundo, marami. Kaya nga, yung iba, gawa sa iba-ibang materialis, gawa yung mga rebulto sa iba-ibang materialis. Ay, nakasulat dito. Sa kahoy pa lang. Kahoy, tsaka yung bakal. Pinipipi nila yung bakal, pinapalusaw sa tapos nagpo-form sila ng mga imahe. Bakal ba ang ating Panginoon? Kahoy ba ang ating Panginoon? Hindi, sagrado ang ating Panginoon. Hindi siya gawa sa putik, hindi siya gawa sa semento, hindi siya gawa sa ginto. Ginawa lang yan ng imahe ng mga tao, di ba? Gawa ng mga kamay ng tao. Pero ang ating Panginoon ay hindi ginto, hindi sagrado ang ating Panginoon. Kaya nga, ayaw niyang sumamba tayo, humarap sa mga ganyan, dahil yan ay mga karumal-dumal, mga Diyos-Diyosang hindi nakakapagsalita, hindi nakakatulong sa iyo, hindi nakakatakbo, nakadikit lang, di ba? Yung mga kahoy, kapartner ng kahoy na kalahati, inukit, tas ginawang imahe ng Panginoon. Tapos nasusunog. Para ka nga lang sumasamba doon sa apoy. Nagiging abo. Kasulat, basahin nyo to na sa 44. Ang ganda-ganda ng paliwanag dito. At lumilitaw na yung mga hula ni Daniel at nagkakatotoo na ngayon, di ba? Gawa sa rebulto. Gawa sa kamay ng tao ang isang malaking imahe ng Panginoon. Kahit sabihin man natin, hindi yan inuutos ng Panginoon na gumawa ka ng ganyan. Walang kasabi dito. Yan ay mga imahe ng mga taong matatalino. Pero ang ating Panginoon ay sagrado. Hindi gawa sa bakal, hindi gawa sa kahoy, hindi gawa sa luwad o putik, pinagsamang luwad o bakal o ano man yan.
Hindi ganun ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay sagrado, sacred, kumbaga. Ayaw niya yung doon tayo humarap, ayaw niya tayo, dahil yan mga nag-reaction ko, sabi ko sacred talaga, sacred, kumbaga sagrado naman talaga ang ating Panginoon. Saan ka makakita ng ganong Panginoon ginawa? Putik ba ang ating Panginoon? Putik ginawa sa, binuo ba siya sa putik at bakal? Hindi, di ba? Espiritu nga siya, hindi natin siya nakikita. Kaya nga gusto niya pumasok tayo sa loob ng ating silid, doon tayo manalangin, at pag may pagkakatipon-tipon, doon tayo sumamba, di ba? Makinig tayo ng salita ng Panginoon pag may nagkakatipon-tipon, di ba? Yun ang mga inutos sa atin, at hindi niya to inutos, sinalaysay na dito yung isang panday naglulusaw ng bakal, tapos yung isang karpentero, yung natira doon sa mga kahoy na hindi gaano kagandahan, ginawang panggatong. Panggatong ba yung kaano ba ang Panginoon natin? Kahoy ba? Kahit gaano pa kamahal yung klaseng kahoy yun, hindi naman ang Panginoon natin gawa sa kahoy. Walang makakagawa sa kanya kundi siya ay espiritu. Siya ay isang sagradong, hindi ko man maano kung bagay siya o ano. Sagrado siya, hindi siya gawa sa bakal, sa kahoy, sa ginto, sa pilak o sa ano man. Wala. At yung mga tungkod-tungkod na ginawa nila Moises, anong binigay sa kanila ni Moises, makapangyarihan, wala naman nakalagay na mga ahas o mga imahe ng Panginoon. Wala. Tungkod lang talaga, normal lang ng kahoy, at binigyan ng Panginoon yun ng kapangyarihan. Kahoy lang, tapos di ba, naging ahas. Walang imaheng nakaukit na simpleng kahoy lang. Simpleng tungkod lang yun, di ba? Ngayon, mga tungkod, iba-iba ang dahil nag-evolve na nga. Katulad ngayon, nag-evolve na yung mga imahinasyon ng tao, di ba? Hindi na bakal, hindi na ginto, hindi na tanso, hindi na pilak. Putik at simento, putik at bakal. Panggawa ng bahay, ginawa na rin imahe ng Panginoon. Natutuwa bang Panginoon ng ganon? Hindi. Siya ay sagrado, dapat hindi natin siya gawan ng ganong imahe. Sagrado ang ating Panginoon. Ayaw nga niya yung ganon. Nakasulat naman dito eh. At hindi niya inuutos na gumawa tayo ng imahe niya. Wala naman siyang inuutos na ganon nakasulat dito. Kung mayroon nakasulat dito, sana ipabasa niya sa akin para malinawan ang ating mga isipan. Nakasulat naman, sinalaysay dito, nakasulat sa Isaiah 44, basahin nyo. Binigay sa akin dito kanina yung 1 to 3. Tapos ito, binasa ko to. Yung nasa 16, ang ibang peraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Di ba? Walang pakiramdam ang kahoy. Pagkatapos niyang masunog at naginawa siyang panggatong, di ba naging abo siya? Naging abo. Ang bakal, pag nalusaw, anong nangyayari sa kanya? Wala lang, naging bakal. Kung hindi siya pipiin, hindi siya i-form ng isang anyo ng mga tao o anyo ng kung anong klaseng anyo ang iniisip nung naging panday. Maraming pwedeng gawin siyang hayop, gawin siyang kabayo, baka man yan, elepante man yan. Ang dami ngayon ganun, di ba? Nag-i-evolve nga yung mga imahinasyon ng mga tao ngayon. Sobra na. Kaya nga, silicone na naman ngayon, di ba? Silicone, pag gawing tao, tapos lagyan ng mga kuryente sa loob. Lagyan ng nag-aksaya lang tayo ng mga kaperahan natin. Kung yan ang mga kaperahan yung binigay nyo na lang sa tao, natutuwa pa yung mga tao, nasisiyahan pa sila kaysa mag-invest kayo sa bagay. Pampayaman yan sa inyo.
gumawa kayo ng mga ganyan, huwag kayo magagalit kasi nga totoo naman. Wala namang nag-i-evolve nga naman ang imahinasyon ng bawat matatalino na pinagpatalino ng Panginoon. Tandaan natin, ang lahat ng katalinuhan ay biyaya yan sa atin ng Panginoon, bawat isa sa atin. Iba-iba nga lang ang kategorya, o di ba? Mayroong iba marunong gumawa ng bahay, yung iba marunong gumawa ng mga robot, o di ba? Ang daming ganon, nag-i-evolve. Sinasayang nyo yung panahon sa ganyan. Sana ibigay nyo na lang sa tao yung, di ba, may kotse ding ginto, may kotse ding kahoy, di ba? Meron ding gano'n, may karwaheng kahoy, di ba? May ginto, gawa sa ginto, di ba? Ganon. At lumabas na nga ang mga hula ni Daniel, lumabas na talaga ngayon. May gawa sa bakal, pwede rin gawa sa putik at bakal. Pwede rin gawa sa luwad at tanso, kaya bakal. Marami ngayong lumalabas, hindi ba? Pag-isipan nyo, kahit saan kayo pumunta, maraming ganyan sa mga pamilihan, marami. At ang tandaan natin ang Panginoon ay hindi gawa sa imahe ng kamay ng mga tao. Hindi gawa sa kamay ng tao, tandaan natin yan. Walang inuutos ang Panginoon, gawan siya ng kaimahe niya, wala siyang inuutos. Ang inuutos niyang manalangin tayo sa Kanya, sumasampalataya tayo sa Kanya, mahalin natin siya, mahalin natin ating kapwa. Yun ang inuutos niya at sumunod tayo sa Kanya. Diba? Tularan natin siya tulad ng pagtulad ko sa Kanya. Ganon. Hindi siya nag-uutos ng ganon. Basahin nyo itong nasa 44. At pagbulay-bulayan nyo yung nasa Daniel. Nakasulat doon sa Daniel. Yung sato ba yun? Sato. Yung revolto. Pagdating ng panahon, liliparin lang talaga yan ang gawin ng Panginoon, parang ipa o parang ano lang. Kasi mabibiyak siya. Kung bakal siya, gawa sa bakal, mga ginto o luwad o mga madudurog talaga siya at bumalik siya sa pagiging putik. Tapos yung bakal, ayun, nakahandusay lang dyan, nakatiwangwang, o di, naiipon. Maging basura nga sila, di ba? Magiging basura. Gabundok na basura. At malalason tayo doon, lalo na pag naghalo-halo na yung mga bakal at kung ano-ano pa, nag-mix na sila. Malalason tayo sa katagalan. Ano ba ang sabi ng nag-react yung Holy Spirit ko? Totoo naman, malalason tayo talaga, di ba? Kasi pag samahin mo ba naman yung mga material na yun, ang ginto, hindi. Hindi naman siguro na, kasi ang ginto, tinatabi natin, di ba, yung mga ginto. Sana sayang yung pinampagawa natin ng mga ganun. Kasi hindi naman kaaya-aya yan sa Panginoon. Gumawa ka ng imahe ng isang tao. Tama ba yun? Imahinasyon na lang dito sa ating isip. Huwag na lang tayong gumawa ng mga gagastos pa tayo. Yung igastos natin, ibigay na lang natin sa naghihirap, sa mga nangangailangan. Mas mabuti pa yung ganun. Pakikinabangan pa ng ating kapwa, di ba? Pakikinabangan talaga. At totoo na yung nangyari dun sa ano ni Daniel, hula, lumalabas na, no? Mag-asawang putik at putik at bakal. Pinagdikit, tinagyan ng material. Naging buong tao, naging Jesus, naging Sacred Heart, naging Mama Mary, naging presidente. Mukha ng presidente, mukha ng bayani, di ba? Ang dami ngayon pwedeng gawin ng ganon. Tapos yung iba sinasamba. Hindi naman yung pinapahintulutan ng Panginoon dahil ating Panginoon sagrado nga, di ba? Hindi siya gawa sa mga kung ano-anong gawa ng kamay ng tao. Tandaan natin yan. Yan ang kaya sana lang kung paggawa tayo ng mga ganyan, ibigay na lang natin doon sa mga nangangailangan. Sayang naman kung papagandahin lang naman ng mga bansa o mga bayan, bulaklak na lang. Kaya mga pananim, paggalingan ng mga
namumungang pananim. O, di ba may pakinabang pa yun? Mga puno. O, may pakinabang pa yun. Yung mga bakal, yung mga semento, pagkatapos nun, wala, nadudurog. Anong nangyari? Nakaimbak lang, di ba? Mga tiles dyan, kung mga ano-ano pa. Hindi, walang pakinabang sa tao yung pag hanggang katagalan. Display lang talaga yon, display lang. Kaya pag-isipan natin ang ating mga gagawin. Kasi, hindi naman inuutos sa atin ng Panginoon, gumawa ka ng mga ganon. Kung sa business talagang gagawa ka ng ganyan kadami. Kahit ano pa man yan. Iba plastic, pinaghalong plastic, silicone, goma. Makaporma ka lang ng gawa ng tao, makaporma ka lang ng kaya robot. Huwag kayong magagalit dahil totoo naman yun. Bakit nyo pagkaksayahan yung pera nyo sa ganon? Pagka sobrang daming produce, anong mangyayari? O, diba naka-junk? Magpatanim na lang kayo. Makinabang pa tayong lahat. Kumakain tayo ng masasarap na masustansyang pagkain. Mas maganda pa yun. Taniman natin ng lahat, tapos para hindi pagdating ng pag binigyan tayo ng kalamidad na tagutom, hindi tayo magugutom kasi meron tayong naka-stock. Yun ang ipagtuturo dapat natin sa ating mga kapwa. Kayong magagalit mga negosyante dahil yan ay totoo. At yan ay nag-evolve na nga sa sobrang talino. Yung mga manikang mga manikang goma. Di ba? May pakinabang ba yan? Yayakapin ka ba yan pag may kalamidad? Hindi. Tutulungan ka ba yan? Ililigtas ka ba yan? Kung halimbawa, nalunod ka sa dagat, kasama mo yon. Liligtas ka ba yan? Mabuti pa nga yung aso, marunong. Yung totoong aso, nililigtas ka. Binigyan ka ng babala. Makakita mo sa mga social media, di ba, merong mga ganun, mga aso, pusa, natututuruan, mga ibon. Kasi sila, mga normal, may mga abilidad din na kahawig ng tao. Pero magkaiba yun talaga. Iba talaga ang tao. Espesyal tayo, ginawa ng Panginoon. Tapos gagawa tayo ng imahe katulad natin. Hindi na tayo mahalaga. Kasi robot na tayo, kaya na tayo, gawa sa bakal, gawa sa goma, kaya plastic, magagandang klaseng plastic, mamahaling plastic. O pag naipon-ipon, pag ayaw na niya laruin yung ganun, i-junk na, di ba? Sayang. Pamigay na lang natin sa tao kaysa mag-invest tayo sa mga ganyang bagay na walang katuturan. Lumabas na ang mga ni Daniel, nahuhulaan na niya ang mga mag-asawa, di ba? Totoo yun. Lumabas na talaga sila. May iral na ngayon yun sa mga bansa, mga bayan-bayan. Makikita mo yan, ang lalaki ng mga rebulto gawa sa bakal at semento, putik. Pinagsama yan, tatlo dito nakasulat, bakal at putik. Nilagyan ng semento para magdikit. Kung ano ba yung ipangdikit doon, di ba? Mabubuo nga yun. Hindi naman yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Nakasulat dito mga hula, mga babala. Mga babala yan lahat para sa atin. Dahil darating talagang panahon, lilitaw ang mga yan. At lumitaw na nga, nagkatotoo na nga ang lahat, di ba? Nagkatotoo na ang lahat-lahat. Talino nga naman ng tao. Sana pag-isipan natin yung may mga kapakinabangan, yung ang lahat ng tao makinabang. Display lang yan dyan. Maulanan siya, siya, wala. Diba? Sayang lang yung ginastos. Pampaganda nga lang naman yan, palamuti. Palamuti sa mga mata nating makasalanan. Ang ating matang bulag. Hindi nakikita ang tunay na kalagayan, ang tunay na mahalaga. Dapat pairalin natin ang karapat-dapat. Ang hindi dapat ay wag nating gawin. Di ba? Yun lang.
may kaugnayan to doon sa ano binasa ko to may kaugnayan to doon sa binasa ko doon kay Daniel. Dito, baka lang, tapos kahoy. Yung iba nga, styrofoam mo. Yung iba nga, nagagawa nila ng imahe, yung mga ano ng nyug. O yun. Sobra talaga ng talino ng tao ngayon, ibang-iba ang talino. Ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan at syempre sagrado, sacred ang ating Panginoon. Hindi siya katulad natin. Mahalaga nga tayo sa Kanya, pero siya ang mas makapangyarihan. Shout out sa Panginoon. Panginoon nating Diyos na si Yahweh, Allah, Elohim, Yahweh, Yeshua, Panginoong Diyos sa amin, Diyos Ginoo. Di ba? Ang daming tawag natin sa Kanya dahil nasa iba't ibang bansa tayo. Iba't ibang kontinente, may iba-ibang kanyang shout out tayo sa Panginoon. Mabuti pa nga, shout out natin lagi ang Panginoon. Matutuwa pa siya sa atin. Shout out kayo dyan ng Panginoon nating shout